Mga katropa, alam mo ba na ang DWDD 1134 kHz AFP Radio ay ang opisyal na radio station ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas na binubuo ng Army, Navy at Air Force na siyang maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa ating Armed Forces at iba pang impormasyon. Mga katropa, hanapin at ilike kami sa Facebook, Twitter at YouTube. DWDD AFP Radio, ang boses ng Kawal Pilipino. Mga katropa, para lagi kang updated sa inyong Sandatahang Lakas ng Pilipinas, siguraduhin naka-like at follow ka sa AFP Radio DWDD Facebook page at nakatune in sa 1134 kHz AFP DWDD. Panoorin ang weekly documentary program ng AFP Radio na Ang Inyong Kawal, Sabado alas 8 ng gabi. Simulcast po ito sa Inyong Kawal Facebook at YouTube channel. And keep up the good work sa team. Ayan, Media and Civil Affairs Group, CRS-AFP, maraming salamat po sa inyo. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio. Boses ng Kawal Pilipino. May mga katanungan ka ba? Concerns o clarifications sa AFP MBay? Maki-MBay Connect na at alamin ang inyong mga benefits, privileges at iba pa bilang miyembro. MBay Connect, asosasyon mo para sa iyo. Alright, so magandang hapon po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig. Dito pa rin syempre sa ating himpilan ng radyo, ang 1134 kHz AM, mananatiling Armed Forces Radio at syempre ang inyong boses sa ating mga Kawal Pilipino. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kumusta naman po ang inyong mga Friday afternoon? So, syempre, every first Friday of the month is syempre ang ating AFP MBay Connect. Magbibigyan na naman po ng updates at syempre kung ano po ba ang dapat pa nating malaman sa ating asosasyon. So, welcome po sa ating MBay Connect program. Good afternoon. Syempre, ngayong hapon po, babalikan lang natin yung mga importanteng role na ginagampanan ng ating asosasyon sa buhay ng ating mga military at uniform personnel, no? Pag-uusapan natin yung mga pinakabagong benefit na makukuha natin from the AFP MBI. So, bago ang lahat, no? Batiin lang din po natin ang ating mga live viewers sa Facebook and of course, ang ating mga radio listeners na patuloy na sumusuporta at sumusubaybay sa ating mga programa dito sa Armed Forces Radio. Maraming salamat po, no? For always supporting us. It's so nice to be back, sabi ni Miss Biel. Welcome back, Miss Maffet. Yes po, ma'am. Thank you po, no? I'm sorry, may maraming times na hindi ako naka-fill in sa program because of schedules din na nagkasabay, pero I am very happy again na makasama po ang ating MBay family. So ayan din, nanonood po sa atin si Papang Labsu. Hello, Alan, good afternoon po. Thank you for your service, Ma'am Muffet. And of course, hello din po kay hello, sir. Good afternoon, Sir Benjamin from the AFP-HSC, no? And of course, kay Sir Del Castillo. So, pero bago natin simulan ang ating diskusyon ngayong hapong ito, syempre, i-review muna natin ang ating question and answer portion sa ating last episode, no? Thank you for filling in din sa aking kumare, si katropang Catherine, no? Siya po ang nag-fill in sa akin last episode natin. So, i-review na natin. Ateng! And Kuya Ron, sino ba ang ating nanalo sa ating nakaraang question and answer portion? So, we have 2 winners, no? Congratulations po, no? I-flash na natin kung sino yan. Maswerteng mananalo. Nanalo na pala. Ayan. Sino ba yung nanalo? Ayan. Sa katanungan na magkano ang ibibigay na daily replacement income na wala. Hindi ko ibalik mo nga, Teng. Ayan. Magkano daw makukuha ang
maximum loanable amount for the enhanced salary loan? And the answer is 500,000 pesos po, no? So, ang nanalo po natin ay si, congratulations to you, sirs ba? Or ma'am? Si Sir, ito from the BJMP, Bureau of Jail Management and Penology, si Sir Alvin and si Sir Guillermo Lumbo Gregorio Jr. So, congratulations to you from the BJMP na mga sirs natin. And syempre, abangan nyo din po mamaya pagkatapos ng ating episode, ang isa na namang question and answer portion. And of course, a chance to win a cellphone load, di ba? Hello din kay Bert na nanonood sa atin sa ating Facebook. Maraming salamat po for dropping by. And syempre, moving on sa ating programa, syempre kilalanin natin, na-miss ko to, no, personally, ang ating mga kasama ngayong habang ito. Mga katropa, no, bigyan daan po natin ang ating Head of the Documentation and Compliance ng ating AFP-MBI. We have here on board, ever pretty, ever fresh, Attorney Maya Patangan. Hello, Attorney! Magandang hapon po sa lahat. Magandang hapon po sa ating mga members, Alright. members ng AFP-FI. At lalo na po sa AFP-FI management natin at sa ating chief of staff ng AFP. Magandang hapon, katopang Muppet. Ayan, magandang po kayo ngayong hapong ito, Attorney Maya. Well, Attorney Maya, simulan na po natin ang ating kwentuhan ngayong afternoon na ito dahil medyo dinadagsa po ang ating Facebook Live. Maraming gustong makinig na ng ating updates sa ating asosasyon. So, Attorney Maya, kwentuhan nyo na po kami kung ano po ba, ito mag-backtrack lang din tayo, no? Kung ano po ba ang naging pundasyon, paano natin nasimulan itong ating asosasyong AFP-MBI. Tropang kakopet, ang AFP-FI po is ang AFP institution, no, na Armed Forces and Mutual Benefit Association, Inc. Ito po ay talagang na-register natin sa SEC at nagpo-provide po siya ng security, protection, and meaningful services sa ating mga miyembro. Now, sino po ang ating miyembro ng AFP-FI? Lahat po ng ating military uniform personnel na nasa active service at even retired, na priority po at lalong-lalo na ang Armed Forces of the Philippines, ang ating mahal na Philippine National Police, ang Bucor, ang BJFP, ang DFP, at ang Philippine Coast Guard. Yun po mga lahat ng ating military uniform personnel ay talaga pong kino-cover at regular members ng AFP-MBAI. At sa katunayan po, at 2024, mahigit 400,000 na po ang ating mga miyembro, including po itong mga active and retired FUPs natin. Patuloy po natin pinibigyan ng serbisyo habang nasa kanila pong active service at kahit sa retired na. Dahil ang vision po ng AFP-FI ay maging number 1 at standard leader ng lahat ng mutual benefit association na nagpo-provide ng life insurance. At as usual po, at lagi ho nating ino-observa ang mission po ng AFP-FI na mag-provide at magbibigay ng most responsive services, lalo-lalo na po sa insurance benefits, protection, financial services, savings. Importante po ito sa ating mga miyembro, financial products, real estate loan products sa ating mga members. At ito po, proud po ako sapagkat ang AFP-FI po ay patuloy na lumalago dahil po sa leadership ng ating mismong members ng Board of Trustees na pinangungunahan mismo ng AFP Chief of Staff natin na si General Romeo Browner Jr. at ang ating mga mahal na trustees at AFP-FI Management. Sa pamumuno po ni Brigadier General Bienvenido Regondola Jr., ang AFP-FI Management ay patuloy pong lumalago para po magbigay ng serbisyo sa ating mga miyembro. Alright, Attorney Maya, napaka latag na latag itong ating explanation tungkol sa anong ginagawa ng ating asosasyon at nakakatuwang isipin na binubuo tayo ng mga kasunduluhan and of course the members of the uniform service. So, Attorney Maya, we go backtrack lang din po, no, sa ating asosasyon. Paano po ba nabuo itong history ng ating AFP-MBI? Tropang Muppet, ang AFP-FI po, nagsimula po talaga siya sa Apulayan
nung mga kapanahunan po na medyo magulo at marami hong casualty ang ating mga MUPs, mismong kusa po sila na nagtulungan para po talagang matulungan ng isa't isa sa panahon po ng mga pangangailangan nila. At dahil po doon, nabuo po ang AFP-MBI para mag-provide ng insurance coverage sa ating mga miyembro. Tayo po, ang AFP institution po, na Mutual Benefit Association ng AFP personnel at lahat ng MUPs. Tayo po ay non-stock, non-profit, mutual benefit. Registered po tayo sa FEC. At dahil po dito, ang letter of instructions po, ito po talagang pinanggagalingan ng lahat, no? Yung letter of instructions na binigay at inisyo ng ating dating presidente, si Ferdinand Marcos Jr., para po talagang sasabihin ng AFP-MBI ay patuloy nagbibigay ng social and moral welfare benefits sa ating mga miyembro at inatasan po ang ating AFP Chief of Staff para magbigay po at patuloy na bigyan ng moral and welfare sa pamamagitan ng insurance coverage sa ating mga miyembro. Alright, no? Attorney Maya, nabanggit niyo po na nagsimula lang ho tayo sa Abuluyan, no? Dahil sa gustuhan talaga nating tumulong at makiramay din talaga yung camaraderie and brotherhood din po ng ating mga sundulahan. Yan pala yung naging pundasyon ng ating asosasyon, ang AFP-MBI. Sinisiguro din natin na maaalagaan din natin at mabibigyan syempre natin ng nararapat na suporta at insurance coverage itong ating mga uniform service. Pero Attorney Maya, paano naman po napapangalagaan ng AFP-MBI ang mga military and uniform personnel simula pa noong 1997 at hanggang ngayon, no? Talagang standing strong itong ating asosasyon. Alright. Attorney Maya, magkang hindi naka-on po ang inyong microphone. Okay. Alright. Hello? Yeah, yes po. Yes. Okay, naririnig na po? Opo. Go ahead po. Okay, sa ngayon po, ang AFP-MBI at proud po ako na i-report sa inyo na tayo po ay ang number 1 na financial institution at mutual benefit na nagbibigay po ng kumpletong insurance benefits po sa ating mga miyembro. At dahil hindi lang po ito, hindi lang insurance, kundi karagdagang serbisyo para po sa mga duty-related deaths, mga kapag kapatahunan po ng gyera, rebellion, at lahat po ng mga disability benefits kaya pong ibigay ng AFP-MBI, hindi tulad ng ibang mga ordinaryong insurance companies. Tayo po ay lago at magbibigay din ng financial benefits sa lahat. Alright, no? Talaga napapanatili natin, ma'am, yung tayo ho ang isang nangunguna na financial institution dito sa ating organisasyon, no? Kumusta naman po ang benefits ng ating mga miyembro, no? Na binibigay ho ng MBI for the past 58 years, Mamaya. Sa ngayon po, almost 2.1 billion na ang total benefits na naibibigay ni AFP-MBI sa ating mga miyembro since 1991. At sa living benefits naman po, katropang Moped, meron na po tayong almost 1.7 billion na nabibigay po sa ating mga miyembro. At sa ating corporate social responsibility, hindi lang po serbisyo, pati din ho sa community para sa services, almost 2 billion na rin po ang ating na-distribute at na-share para po sa ating contribution sa ating mga miyembro simula pa noong 2012. Tropang Moped. Ayan, bilyon-bilyong piso ho ang ating pinag-uusapan dito na naipamahagi na natin sa rightful naman talaga na members ng ating asosasyon. And that's good to know, Attorney Maya, no? Balikan natin, Attorney Maya, yung mga basic insurances natin. Ano po ba yung features and benefits ng MBI Protect? At after ho, ninyong masagot itong katanungan ito, ay sasagot ho tayo ng isang katanungan dito sa ating Facebook, no? Ngayon, dahil isa rin ho to sa maraming katanungan na magandang manggaling ho sa atin yung kasagutan para magkaroon na din ng kalinawan itong katanungan ni Sir. So, hold on po. Ito po munang tanong na ano po yung balikan natin yung mga basic insurance natin, Attorney Maya, yung sa MBI Protect natin. Okay po. Ang atin pong lahat ng miyembro ng regular members ng AFP-MBI ay covered po sila ng basic insurance. Ang tawag po natin dito ay basic insurance coverage na MBI Protect.
Okay. Sa Protect po, mas mataas po ang mga serbisyo at benepisyo na makukuha po ng ating mga members sa AFP-FBI at ang contribution po nito ay 1.5% po ng inyong base pay at ito po ay para sa ating pondo para mabigyan kayo ng insurance benefits. And at the same time, savings din po, living benefits na patuloy na nag-earn ng interest para po magkaroon din ng additional na benepisyo ng ating mga miyembro. In fact po, ito po ay patuloy na lumalago at pinapadaki ang serbisyo. Kung makikita po natin, Tropang Muppet, yung Protect benefits po, kung sa slide, pwede ho nating mapakita para Alright. po Ayan. kita nila yung benefits, yung comparable benefits po natin. Next slide. Alright, can we show po? Ayan. Ang ating, para makita ng ating mga Facebook viewers, no? Itong dinidiscuss ni Attorney Maya. Ito naman po yung sa ating community service. Ayan. Alright, no? Attorney Maya, nagkakaroon lang ho tayo ng medyo technical difficulty dito. Pero moving on ho tayo dito sa ating pinag-uusapang sa MY Protect. Nabanggit nyo po na ito yung highest nga po na pwede may makuha tayo, no? Itong ating pwede natin makuha dito sa separation, nabanggit nyo po kanina, sa death benefit. So, moving on dito sa MY Protect, ano pa po itong mga benefits itong ating programang ito? Unang-una po sa FI Protect, mas mataas po ang coverage ng FI Protect sa 1.5 contribution po sa AFP-FI. Kung fixed amount po niya na makukuha, 100% po iyon na face value, depende po yun sa ranggo ng ating membro. Now, pagdating naman po kung sakaling may binibigay din po na higher insurance coverage at this peppermint disability. Sa MI lang po ang nagpo-provide nun kung sakaling nagkaroon po kayo ng injuries, either po sa inyong pagtrabaho o sa mga duty-related injuries, binibigyan din po ng AFP-FI na contribution. At sa death benefit po, kapag nagkaroon po kayo ng accidental death benefit, meron pong 200% na face amount, dinodoble po ni FI ang pagbibigay. At dagat po ito sa premium na inyong contribution, dagdag po ito na benepisyo na ibinibigay ni AFP-FI pa. So, magiging doble po ang inyong benefits, death benefit na 100%, plus accidental benefit na 100% pa po ng face amount value ninyo. Just in case naman po na tayo ho'y killed in action naman po, na ayaw ko rin po nating mangyari, pero just in case, makukuha din po na mas mataas, meron din pong 100% na face amount po, at saka karagdagan pa mas malaking living benefits at 200,000 pa, tatagdagan pa po ng AFP-FI yan bilang pagkilala sa inyong serbisyo, sa inyong sakripisyo sa ating bayan, may dagdag pong 200,000 pa na free additional benefits po. Galing po yan sa Comprehensive Financial Assistance Program ng AFP-FI. Aside po doon, yung FI Protect po natin ngayon, meron din po siyang equity fund. Yun pong itinatabi ng AFP-FI para sa inyo habang nasa serbisyo po kayo at hanggang pong magre-retire sa serbisyo. Ito po'y patuloy na kumikita po ng interest at pagdating ng panahon, parang ito yun ang inyong investment at savings po na pakikinabangan at paggagamit ng ating miyembro at kasama ng kanyang pamilya para mas mapaganda po ang kanilang buhay kasama ng kanilang pamilya. Alright, yes, Attorney Maya? Proud din po ako kung mapapakita po natin sa slide mamaya. Meron ho tayong panibagong hospitalization benefits naman po, no? Dito sa ating FI Protect na gusto ko pong makarating sa ating mga regular members para po informed din po sila dito sa panibagong benepisyo na binigay po ng ating AFP-FI sa pangunguna na po ng ating management at guidance po ng ating AFP Chief of Staff. Alright, no? Talaga namang itong ating MY Protect is hitik din ho sa mga iba't ibang klaseng mga benepisyo na pwedeng makuha nitong ating mga miyembro. Marami po talagang benefits and privileges na
sa pagiging miyembro ng AFP-MBAI. No? Attorney Maya, bago tayo mag-proceed sa ating next question, sa ating ating lineup of question dito, may nagtatanong ho sa atin sa ating Facebook Live, kung maaari lang ho sana. Ito po, kalimitan itong tanong ng hindi talaga siguro nakakuha ng impormasyon o sa kung ano mang rason na hindi na alam ng respective na sundalo. Tanong po ni Sir Alde, right. Ang deduction po daw ng kanyang MBAI sa payslip ay automatic. Hindi niya raw daw po ito alam at wala daw po siyang nabasang mensahe or message na ibinaba para sa automatic deduction. Ito na ma'am, this is the perfect timing para i-explain natin itong ating automatic deduction. So, will you do the honor, Ma'am Maya, to explain itong katanungan pong ito? Bago ang lahat, nagpapasalamat po ako, Katropang Moped, sa ating miyembro dahil maganda yung tanong niya na at least makakatulong po para ma-spread po natin yung impormasyon na yon. Alright. Bago po ang lahat, magbibigay po ako ng background. Okay. Ang pinagsimulan po talaga nito is the letter of instruction po 333 na inisyu ng ating then President Ferdinand Marcos sa pagkilala kay AFP-MBAI na nagpo-provide ng moral and services sa ating mga AFP personnel. At doon din po sa LOI 333 na yan, binigyan po at inatasan niya ang ating AFP Chief of Staff na lalong paigtingin ang moral and welfare services ng ating mga AFP personnel habang nasa active service. Kaya po, sa pangunguna ng ating Armed Forces of the Philippines, ang institusyon na nangangalaga sa ating AFP personnel at sa lahat po ng military uniform personnel, especially dito sa ating AFP, ay nag-execute po ng Memorandum of Agreement with AFP-MBAI para po sa upgrading at mandatory insurance basic coverage sa lahat ng AFP personnel. Ito po, hindi na lang po ito sa new entrants, kundi sa AFP personnel na active din po para lahat po ay covered ho ng upgraded at mas malaki at mas magandang benepisyo, hindi lang po sa insurance, kundi pati sa financial savings and investment na habang nasa serbisyo sila ay protektado po sila at nagbibigay para kampante po ang kanilang pamilya. So dahil po dito, ito pong basic insurance po at isang group insurance na kusa po at decision through at AFP directive na gawin mandatory coverage sa lahat ng ating AFP personnel. At dahil po doon, decision po ng AFP na protektahan lahat ng ating AFP personnel habang nasa serbisyo at pare-pareho po ang kanilang benepisyo at lalong lumalaki habang sila po ay napopromote at tumatagal sa serbisyo. Hindi lang po ang kanilang insurance privilege, kundi pati rin po ang savings nila sa AFP-MBAI. Alright, that's really well explained ho, no? Sana ho, nasagot natin ang tanong. Bigyan ko lang din po ng konting direct answer ito, no? Sa direktiba po ng ating mga heads sa AFP, ang nagdikta at nagsabing meron ho tayong automatic deduction para po automatic insured ho tayo. Dahil yun po ang sinumpaang tungkulin din na ating asosasyon na bigyan ho tayo ng proteksyon, no? Insurance. So, kung nagtataka ho kayo, bagong entrance sa ating organization, lahat ho ng AFP personnel, whether Army, Navy, Air Force, and Marines, automatic po ina-upgrade na lang po natin yun. Doon na po, choice na po natin yun. As for me, I upgraded my protection and insurance package na kinuha ko for MBAI. Pero meron ho tayong mandatory na amount na talagang hindi ho natin kailangan yung i-apply. Policy po ng ating Armed Forces of the Philippines yun. Yun po yung sa side for the AFP. So, thank you for that wonderful question, sir. No? Marami kasi nagtatanong yan, ma'am, kahit yung mga friends ko din. So, napakagandang kasagutan po. Ayan, sumasagot din ang ating MBAI page, no, dito sa ating live. Medyo dinadagsa tayo ng questions, Ma'am Maya. So, balikan lang ho natin itong ating MBAI Protect, Attorney Maya, no? Pwede po bang pakidiscuss sa amin yung 1.5% na MBAI Protect, yung basic insurance para sa lahat ng active personnel na
effective po ngayong March 2024. Opo. Actually po, gusto ko lang ding iparating na yung AFP directive for the mandatory basic individual insurance ng ating AFP personnel ay actually effective po siya noong January 1, 2024 pa. Pero po, ang yung inyong contribution para sa AFP-MY para patuloy at mas lalong lumaki ang inyong insurance benefits ay inumpisahan lang po ang inyong contribution sa AFP-MY ngayong March 2024 lang. At iyon po ay patuloy hanggang nasa serbisyo po kayo. At ang ibibigay at kapalit po nito ay inyong pag-iipon sa AFP-MY para sa inyong investment and savings. At doon naman sa insurance package na yun, mas lumaki pa po. At kaya nga gusto ko sana, Katropang Moped, kung makita po natin sa slides, yung difference, meron po kaming sample. May sample po kami na computation para magkaroon po ng idea ang ating mga miyembro. Example sa rank ng captain ba yun or sergeant, makikita po nila ang big difference ng kapag luma pa pong ating basic insurance 0.5 at ngayon po dito sa upgraded na natin na MI Protect equivalent to 1.5%. Para po sa lahat po ito ng ating mga miyembro. Alright, can we please show the slide, no? Yung comparing natin, ito na ba ho yun? At Yan. dito po, yun pong may rank. Yung may rank na 0.5. Yes, para makita. Yes. Okay. Naka-green slide po iyon. Alright, no, as we retrieve the slide dito po sa, yung compare natin sa ating Duty Tech, yung meron hong rank na nagko-compare nitong ating upgraded 1.5% dito ho sa hindi upgraded. Nawawala ata yung slide natin. Yeah. Alright. Naka-table po siya sa madali sanang makita para ma-appreciate po ng ating mga miyembro. Ma-appreciate nila makita ang yung mga benefits karagdagan doon. At like sa monetary na comparison, dito po sa MI Protect, madagdag ko lang Katropang Moped habang hinahanap po yung slide na yon. Ang above all, no, at ang pinakabago po, meron na po siya hospitalization free daily hospital income. So, ang ating mga regular members po na covered ng mandatory basic insurance coverage na MI Protect na 1.5% ay meron na pong libreng hospital daily income sa halagang 1,000 pesos habang kayo po ay nagpapagamot sa hospital na kahit na anong sakit as long as ang minimum po ninyong confinement sa hospital is at least 18 days at ito po ay maximum po hanggang 45 days na nasa hospital. Tutulungan po kayo ni MI, karagdagan po ito na benepisyo para sa inyong MI Protect. Ito po, kaninang ina-explain po. Yes. Para alam din po ng ating mga miyembro, ipakita lang po at sasabihin nila na AFP MI regular members yan. As long as MUP yan, automatic po yan, ipoprovide po ni AFP-MI bilang dagdag na benepisyo po sa inyo. Alright, maraming salamat sa mga updates na yun tungkol sa ating 1.5% MBI Protect, ma'am, no? Pero as we go on and talk about the benefits of this upgraded version, no, itong ating MBI Protect, ano po ang ating basis dito, mama, for the deduction sa ating mga active AFP personnel? Okay po. Ito po ay sa pamamagitan po ng AFP Directive. Again, balikan po natin, compliance po ito ng Armed Forces of the Philippines sa letter of directive ng ating Presidente ng Pilipinas para po mabigyan ng kumpletong moral and welfare benefits ang ating personnel. At dahil po doon, meron po tayong Memorandum of Agreement with AFP at para kung mas lalo pong mapaiting ang pagbibigay ng serbisyo sa ating AFP personnel, nag-issue po ang AFP ng directive para po sa mandatory in full implementation and coverage ng lahat ng AFP personnel. So pag sinabi po natin lahat na AFP personnel, ito po ay kasama na po ang active at ang ating new entrants
covered ho agad sila ng ating 1.5% dahil ito pong MI Protect natin ay group insurance na dinesisyonan ng ating AFP para patuloy po na mabigyan ng insurance coverage overall welfare services ang ating AFP personnel. Alright, thank you so much, ma'am. So much for the Armed Forces of the Philippines. Ito ho bang 1.5% MBI Protect implementation ay pareho din hong na naka-effect sa ating mga iba't ibang uniform personnel, Ma'am Maya? Opo, dahil ang AFP MBI po, ang kanyang regular members ay hindi lang naman po AFP. Alright. So, kasama din po ang PFP, ang BGFP, Bureau of Fire, Bucor, Philippine Coast Guard, lahat po yan naka-FY Protect 1.5% po. At kasama na rin po lalong-lalo na ang ating Armed Forces of the Philippines personnel. Alright, maraming salamat for briefly explaining to us itong mga benepisyo nitong ating upgraded 1.5% sa ating MBI Protect. Beside the basics insurance coverages po, no, itong ating programang ito, Attorney Maya, pakikwentuhan naman ho kami paano po tungkol sa AFP MBI Death and Living Benefit claims process po. Kasi proseso din ho ito. At kung ano-ano po ba yung pinagkaiba nito compared sa ibang mga financial institution. Okay. Katropang Mobet, bago ko pala makalimutan, gusto ko lang bing makarating sa ating miyembro, na itong MI Protect 1.5%, ito po ang version ng AFP tulad sa binibigay ng insurance naman ng GSIS. Alright. Kasi kung government employees yan, mandatory contribution lahat yan ng mga government employees. Actually, kung sa GSIS, 9% yon ang kanilang sahod. Kung ikukumpara po natin sa PNP, meron din po silang PSMBFI, ang kanilang contribution po for the insurance coverage is almost 3% of their base pay. Dito po sa ating MI Protect, na ang kino-cover po natin ay lahat ng military uniform personnel, hindi lang po AFP lahat, ito po ang version natin. Ang MI Protect na 1.5% lang ng contribution ng base pay. Pero, mas maganda, kumpara sa mga normal na life insurance company, ang MI po ang natatanging Mutual Benefit Association ng MUBs na aside sa insurance coverage, nagbibigay pa po ng added financial assistance benefits na mga dismemberment at saka lahat yung mga karagdagan, yung mga doble pang benepisyo, mga killed in action, ito pong ating mga wounded in action at yung ating equity fund hanggang age 57 patuloy pong lalago at lalaki habang nasa serbisyo tayo. Ayan, Katropang Mobet, nakikita na po natin yung table of comparison. Ayan yung table na in-explain natin. Kanina. So, kung titingnan po natin, ganyan po kalaki ang magiging difference at magiging savings po ng ating mga miyembro. So, sa halaga pong monthly contribution ng ating staff sergeant sa halagang 1.5% ng kanilang MI Protect, yung dati po 0.5%, at kung titingnan nyo po sa halaga ngayon ng MI Protect 1.5%, ang kanyang benefit po, yung face amount from 103,000 ay magiging 309,670.71. Ito po ay patuloy na lalaki hanggang nasa serbisyo siya at napopromote siya. Ganun din po dahil ang 1.5% base po sa inyong base pay. So lalaki at lalaki po ang inyong face amount basis po para sa inyong insurance coverage. At kapag ito po ay killed in action benefit, kapag may kasama na po itong comprehensive financial assistance benefit, ito po yung sinasabi ko na nagkakaroon pa ng dagdag. So, from 154,835 sa dating basic ninyo na coverage, sa MI Protect natin na 1.5 ngayon, dito sa mandatory coverage, ay naging 464,000 na po, 506.07. So, kung titingnan po ninyo ang figures, napakalaki po ng difference. At ang MI Protect package po na 1.5, dito po yun lalabas sa ating mga miyembro ngayon, itong additional pa na hospital daily income benefit po na 1,000 pesos per day sa loob ng 45 days with a minimum confinement of 18 days sa hospital sa inyong mga illness. Ito po ang gusto ng MI na kahit nagpapagamot po kayo,
natutulungan namin kayo na mabigyan ng serbisyo, pambili ng gamot, o kung ano man ang pangangailangan habang nagpapagamot po sa hospital. Tropang Muppet. Alright, no? Super dependable po talaga itong ating AFP-MBI na dinadamayan talaga yung ating mga members in times like, sabi nyo nga, yung mga iba't ibang klaseng mga sakuna, kalamidad, even yung mga, syempre, as the sworn duty ng ating mga military personnel, itong ating pag-protect po no sa ating soberanya, yung mga nabanggit niyo po kanina na even yung mga killed in action at talagang nabibigyan natin sila ng benefits na talaga namang deserve nila. Pero di lang po pala dyan nararamdaman at nakikita yung suporta ng ating asosasyon Attorney Maya kasi nabanggit niyo din po kanina itong ating mga CSR program or the Corporate Social Responsibility Programs natin sa ating asosasyon, no? Attorney Maya, pakakwentuhan niyo naman po kami dito sa ating mga extra na to, no? Na mga ginagawa pa natin under the program of the CSR. Okay po. I-share ko lang po si AFP-MBI dito sa isa pang programa niya, itong Corporate Social Services. Nagpo-provide pa po ng karagdagan na assistance pa sa institution natin. Binibigyan po natin ng support ang ating lahat ng mga regular members sa kanilang mga programa. In fact, dito po sa mayroon pa po tayong binigay na Great Scholars. Ito po ang ating mga dependents ng ating mga regular members. Pinapaaral po ng libre ng AFP-MBI. Great program po sa ngayon as of 2023. Nakapag-release na po tayo ng 44 million at 80 current scholars po ang ating pinapaaral ngayon. Wow. At ang nakakatuwa, almost 300 na po ang scholars na ating napag-graduate dito sa Great program ng AFP-MBI. At ngayon po ay may trabaho at nakakatulong na sa kanya-kanyang mga pamilya. That's so nice. Yes, ma'am. At aside po dito, ng mga, maalala po natin ng mga COVID, ng panahon ng COVID pandemic po natin, talaga kung andyan din po si FBI, nakapag-release po tayo ng 631 million na COVID assistance response efforts natin, mga equipment, mga vehicles para matulungan po ang ating mga MUPs na mga panahunan yon talagang nasa forefront para talagang tumulong sa ating gobyerno. And aside from that, meron pa rin po tayo mga binibigay pang karagdagan na suporta para po yung releases natin sa mga mobility assets, ambulances, mobile clinics para makarating doon sa ating mga MUPs at mga vehicles pa po, mga heavy boom para patuloy nating masuportahan ang ating mga MUPs kahit sa mga daan at mabilis kung sakaling andyan yung kanilang mga pangangailangan. Alright, no? Pati talaga sa health ng ating members, talagang may ambag talaga ang ating asosasyon ng AFP-MBI. I can clearly remember po, Attorney Maya, is sa personal experience lang, no? Dito sa opisina namin, ang dami talagang super thankful kasi prompt talaga yung pag-react ng MBI nung COVID. Talaga nga yung fund at yung monetary assistance ay binigay din ho talaga natin na sa ating mga miyembro agad-agaran, no? Para tulong din sa kanila to cope up din sa sitwasyon. At nabanggit niyo po kanina na may mga scholarships din tayo na ino-offer sa mga dependents and even sa ating mga uniform personnel na talagang ito naman din ho ang ating isa sa sinumpaan natin at tulong talaga. At ngayon napapakinabangan na po ito ng ating mga miyembro. More than 300 na po yung natulungan natin na makapagtapos, nabanggit niyo po kanina. At patuloy pa rin itong ating scholarship grants, no? Maraming salamat po at magandang ibahagi po natin yon sa ating mga kababayan. At maliban po doon na yes. Pwede ko rin pong maidagdag bago natin makalimutan. Naalala ko kasi na nung maalala mo yun, yung sa C-130, plane crash, ayaw nating mangyari yun. Pero nung nangyari po yun, agaran pong binigay ng AFP-MBI yung kanilang mga benepisyo. Almost 26 million kaagad for the first 2 days ng incident ngayon. At talagang naibigay ho natin sa ating mga miyembro doon sa mga wounded in action at sa mga killed in action. Also, yung almost 100 million na rin ang na-release natin doon sa mga killed in action, sa battle injury assistance, mahigit 400 doon na ating miyembro during sa Marawi Siege, yung unfortunate incident natin sa Marawi Siege.
At itong lalo bagong insidente ngayon, katropang Moped, yung ating Lanao del Norte encounter. Bago lang po ito, last February 18, 2024. Meron po tayong wounded in action at meron din po tayong PIA. At ito po ay nakapag-release po agad tayo ng almost 650,000 para po sa ating mga miyembro nung last February 20 para po doon sa ating mga miyembro sa 44th Infantry Battalion, 1st Infantry Division of Philippine Army. So ito po, dito laging nakahanda si AFP-MBay. Hindi po kailangang ang miyembro natin ang pipila, pupunta at magsasubmit ng mga dokumento para patunayang sila'y miyembro at makuha ang benepisyo. Pag nalaman po kagad ni AFP-MBay na may insidenteng ganyan, agad po ang AFP-MBay sa tulong ng ating mga employees, mga personnel sa buong Pilipinas, kayo po ay pupuntahan at agarang ipapaabot ang inyong benepisyo, cash advance sa inyong mga benefits para po agad makatulong sa pamilya po natin. Alright, talagang nabanggit ko nga ho, no, Attorney Maya, na ang suporta po talaga natin at pagtulong ay nandun agad-agaran dahil yun din po ang kailangan at talagang makakatulong sa ating mga miyembro. So maliban po dun sa mga nabanggit natin, Attorney Maya, no, may mga additional support services pa po bang ginagawa ang AFP-MBay? Opo, marami pa pong mga support services na pinipigay ng MBay. Ngayon, katulad nitong bagong desisyon at na benepisyo itong hospital daily income, meron pa at papaitingin pa po natin ang ating corporate social responsibility, ang ating pangangailangan na masuportahan lahat ng ating institusyon. Ito pong ating grade scholars, mas dumadami po at marami pa tayong matutulungan. At ito pong ating ibibigay po na hopefully, no, itong eligibility natin na pinag-aaralan pang dagdag ng mga benepisyo tulad ng mga office equipment, fitness, cybertech or information and communication technology equipment, and operational equipment. At 2023, nakapagbigay na po ng tulong at assistance ng MBay sa almost 154 million sa ating mga miyembro at sa ating institusyon para nagagamit po nila sa pagresponde sa mga oras ng pangangailangan. Alright, maraming salamat, Attorney Maya, no? At talagang na-discuss po natin ang AFP-MBay membership benefit and privileges. At ang dami po talagang naitutulong ng ating asosasyon sa ating mga miyembro. Mandyan po pagdating sa education, living, and death benefits. At syempre, dumating na po tayo sa mga health benefits at dumating na din po tayo sa iba't ibang mga corporate social responsibility na ginagawa natin. Mula insurance hanggang nabanggit ko nga po, no? Talagang panatag talaga tayo with MBay. May dagdag pa, tropang Moped. Yes po, Attorney Maya. Hospitalization, huwag po nating kalimutan sa MBay Protect. Meron na po tayong daily hospital income. At ito po natawag po nating ito, yung free daily hospital income benefit. At lalong-lalo na, yung aspeto po ng MBay Protect na may equity fund po kayo, na may savings po kayo doon sa inyong monthly contribution sa AFP-MBay na makukuha po ninyo upon retirement na lumalaki at lumalago po na naiipunan po siya at dahil mayroon pong earning interest po inyong equity fund na savings sa FBay through sa contribution ninyo sa FBay Protect po. Alright, talaga namang itong maganda ho ito, no? Free. Ayan po, mga katropa, free daily hospital income benefit na pwede nating gamitin at i-take advantage kung meron ho tayong mga nararamdaman, no? Gamitin natin ito as members po ng ating AFP-MBay. So, grabe ma'am, ang haba ng ating usapan at talagang siksik sa mga information and updates. Ako, dun sa 1.5% na natuwa ako doon personally. Ito ho, on a bigger picture, no? Magandang benefits po to para sa ating mga miyembro. Kaya sa ating
pong mga katropa, mga moms and sirs na member ng AFP-MBI, all you have to do is medyo magtanong tayo kung may mga bago. Kasi gano'n naman, ma'am, no? Sa pakikinig, sa pagtatanong, malalaman natin yung mas na-improve pa pala yung mga benepisyong rightful para sa atin. At i-take advantage natin yon para sa goodness ng ating serbisyo, sa kapakanan na rin ng ating pamilya. Marami tayong pwedeng kuhaing mga privileges and benefits dito po sa ating asosasyon. So maraming salamat, Attorney Maya, no? So, as usual po sa ating programa, no? Patapos na tayo, sa dulo na ho tayo, no? So, i-review na ho natin ang ating question and answer process, no? Open po ito sa ating mga uniform service members o sa kanilang mga dependents para pwede silang sumagot at ipadala po ang inyong sagot sa pag-scan ng QR code na nasa inyong mga Facebook screens sa ating live ngayon, or bisitahin nila yung link na yan, no? Pag in-scan yung link, meron yung QR, mapupunta sila sa isang link. At syempre, pagka-scan nyo po ng QR, pakisagutan po ang ating Google Form. Nasa screen po ninyo ang itsura para sagutan at huwag niyo pong kalimutang isulat ang submit sa baba para siguradong matatanggap po ng ating mga tabulators sa FBI ang inyong kasagutan. So ito na po ang pinaka-inaabangan ng ating mga katropa at chance to win a cell phone load ay ito na nga ang ating question of the day. Magkano ang ibinibigay na daily replacement income ng AFP-MBI para sa mga eligible members na confine? Okay, ulitin po natin, no? Magkano ang ibibigay na daily replacement income ng ating AFP-MBI para sa mga eligible members na na-confine or mako-confine? So, kung alam niyo po ang sagot, ay isulat niyo po dyan sa ating Google Form lahat ng impormasyong hinihingi at huwag hong kalimutang i-click ang submit. Ayan. Maraming salamat, no, Attorney Maya. If you have further announcements and of course, baka may gusto tayong pasalamatan on air, ibibigay ko po sa inyo ang mga nalalabing oras na ating programa. Attorney Maya, medyo naka-off po ulit ang ating microphone. Yan. Okay. In behalf of AFP-MBI, Katropang Moped, gusto ko pong pasalamatan. Unang-una, lahat po ng institusyon ng Armed Forces of the Philippines, ng Philippine National Police, ng Bureau of Fire, ng BJMP, Bureau of Jail Management and Penology, at ng Philippine Coast Guard at Bureau of Corrections. Dahil sila mismo ang nanguna at nagdesisyon na pagunahin ang proteksyon ng kanilang mga personnel. At dahil doon, naisipan po nilang pagtingin ang pagpo-provide ng moral and welfare benefits sa lahat ng MUPs. Kaya po tayo ho'y magpasalamat dahil pinangungunahan po nilang inyong proteksyon at serbisyo po habang nandito po kayo, active kayo, kaya covered na po kayo ng mandatory coverage na MPI Protect 1.5 para po panatag ang inyong kalooban habang nasa serbisyo kayo at protektado kayo, hindi lang po kayo, kundi ang future ng inyong pamilya at benepisyo at ang savings ninyo habang nasa serbisyo po kayo. Kaya in behalf of AFP-MBI, our chairman of the board, General Romeo Browner, and also our President, Brigadier General Bienvenido Regondola Jr., kami po ay nagpapaalam sa inyo na at ipinapaalam din po na ang MBI ay nandito sa inyo magbigay ng serbisyo habang kayo po ay nasa active service at kahit nasa retired service na. At patuloy pong magbibigay pa ng mataiting na serbisyo at insurance coverage sa lahat po ng ating MUPs. Maraming salamat, Katropang Moped. Ayan, maraming salamat po, the ever beautiful head of the Documentation and Compliance, Attorney Maya Patangan. Ma'am, thank you po. It's so nice to talk to you about the benefits ng ating asosasyon at syempre maipaabot sa ating mga miyembro itong at talaga namang good news. So, unti-unti na po tayong magpapaalam sa ating mga katropa. Maraming salamat din sa mga kasama ko ngayon ng aking duty tech buddy for this afternoon, Ateng Lenore and Kuya Ron. Maraming salamat. Happy Friday mga katropa. Kung nagbabalak ho kayong mag-weekend getaway, mag-ingat-ingat ho tayo. At syempre, next month, Marso ngayon, no? Happy 1 pa lang ngayon, March 1 pa lang ngayon. So,
Welcome March. And syempre, abangan po natin ang panibagong episode ng ating AFP MBay Connect sa first Friday for the month of April. Ayan, April, my birth month. Ayan, thank you for tuning in, no? Abangan nyo po next Friday ang atin naman hong programang Juan Knows. At syempre, maraming salamat sa lahat ng mga nood, sumabaybay at nanatili po sa ating Facebook Live, no? Even dun sa ating radio station. Maraming salamat po, katropa. Bukas po, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, isa na naman hong istorya ang ating matutunghayan sa programang Ang Inyong Kawal sa UNTV, your public service channel. Subaybayan ho natin ang panibagong storya ng kabayanihan at updates sa inyong Armed Forces of the Philippines. So, magpapaalam na ho ako. Maraming salamat po. This has been your katropang Muffet sa programang MBay Connect. Ito ang DWDD 1134 kHz AM. Balita, impormasyon at musika. Ito ang DWDD AFP Radio, Boses ng Kawal Pilipino. Kayo ay nakatutok sa DWDD AFP Radio. Kami po ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ang pambansang bayani ng Pilipinas na si Dr. Jose P. Rizal ay nagsabi na ang kabataan ang siyang pag-asa ng bayan. Sa murang edad, ang mga bata ay dapat nakikita sa loob ng paaralan, nakikipaghabulan at nakikipaglaro sa mga kaibigan, kasama ang buong pamilya na mag-aaruga sa kanila. Ngunit, bakit tila hindi ganito ang nangyari sa mga kabataang ito? Hindi paaralan ang kanilang pinasukan. Hindi rin kaibigan ang kanilang nagiging kahabulan. Sa murang edad, sila ay napapilang sa kilusan ng New People's Army. Kasama sila sa mga nagtatago at nakikipaghabulan sa mga miyembro ng otoridad. Mga bata na sa murang edad ay natuto ng makipaglaban. Dahil sa matinding hirap ng buhay na kanilang naranasan, sila ay mabilis na nahimok upang lumahok sa kilusan. Yung tulungan yung pamilya natin, magkasundo lagi, at saka yung laging may suporta, at kung paano po matiwasay yung isip ko na hindi lagi iniisip yung problema sa pamilya, yung may solusyon ang problema sa pamilya, dun daw po sa MPA, solusyon daw po yun. Pinuntahan po ako sa boarding house ko kasama yung commander nila, na sabi na sumama na lang daw po dun sa kilusan kasi po maayos daw dun po.